Disclaimer: ang kwentong ito ay isang kathang-isip lamang na hango sa mga alamat, pamahiin, at karanasan ng mga tao tungkol sa mga aswang at kababalaghan. Anumang pagkakahawig sa tunay na tao, lugar, o pangyayari ay hindi sinasadya at nagkataon lamang. Layunin ng kwentong ito na magbigay aliw, magpahayag ng kulturang Pilipino, at maghatid ng kilabot at aral sa mga tagapakinig. Pagpapakilala ng bida at simula ng kwento: si Lando ay isang simpleng binatang 22 taong gulang na nakatira sa isang maliit na bayan sa gilid ng bundok. Kilala siya sa kanilang lugar bilang masipag, tahimik, at mapagkakatiwalaan. Ang kanyang hanap buhay ay hindi pangkaraniwan. Siya ang tagahatid ng mga kinatay na baboy mula palengke sa bayan papunta sa mga liblib na baryo, kung saan ang mga mamimili ay umaasa lamang sa kanya para makabili ng karne. Bata pa lang si Lando ay nasanay na siyang tumulong sa pamilya. Ang kanyang ama ay isang magsasaka, samantalang ang kanyang ina ay nagtitinda ng gulay at prutas sa bayan. Dahil hindi sapat ang kita ng kanyang mga magulang, napilitan si Lando na humanap ng ibang paraan para kumita. Noong una, simpleng tagabuhat lamang siya ng mga paninda sa palengke, pero kalaunan ay pinakisuyuan siya ng isang matandang magbababoy na si Mang Isko. "Apo, tulungan mo naman akong ihatid ang mga kinatay na baboy sa kabilang baryo. Wala na akong lakas para bumiyahe gabi-gabi," ani Mang Isko. At mula noon, si Lando na ang naging tagahatid. Hindi madali ang trabahong iyon. Kadalasan ay gabi siya umaalis, sakay ng kanyang kariton na hinihila ng kalabaw. Kinakailangan kasing sariwa pa ang mga karneng ibebenta kinabukasan sa palengke ng baryo. Ang amoy ng dugo at karneng bago pa lang kinakatay ay mahirap itago, at iyon ang isa sa mga dahilan kung bakit maraming tao ang hindi nagtatagal sa ganoong trabaho. Ngunit si Lando ay hindi nagrereklamo. Para sa kanya, bawat hakbang ng kalabaw sa maalikabok na kalsada, bawat patak ng pawis sa kanyang noo, ay kabayaran para sa kinabukasan ng kanyang pamilya. Sa kanilang bayan, kilala ang rutang tinatahak ni Lando. Ngunit kakaiba at madilim ang isang bahagi ng daan na kanyang binabaybay, isang masukal na kagubatan na may katahimikan na tila humihigop ng lahat ng tunog. Doon, madalas ikwento ng matatanda na may mga nilalang na naninirahan, mga maligno, tikbalang, at higit sa lahat, mga aswang. Pagdadaan ka ron, Lando, huwag kang lilingon. Baka may makasabay ka na hindi mo dapat kausapin, madalas ipayo ng kanyang ina. Ngunit bilang isang praktikal na binata, natatawa lamang siya. Nay, baka naman gawa-gawa lang iyon para takutin ang mga bata. Ngunit kahit papaano, may kabaring sumisiksik sa dibdib niya tuwing tumatahak sa dilim. Hindi niya man aminin, ramdam niyang kakaiba talaga ang paligid sa kagubatan, parang may mga matang nagmamasid mula sa kadiliman. Isang gabi, habang kalalabas pa lang niya sa bayan, may mga kapitbahay siyang bumati, "O Lando, mag-iingat ka ha. Malakas daw ang buwan ngayong gabi." Sabi nila, kapag bilog ang buwan, naglalabasan ang mga nilalang na gutom sa dugo. Kayo talaga, puro takot ang dala nyo. Parang ayaw niya na akong kumita, biro ni Lando, sabay ngiti. Pero sa kaloob-looban niya, hindi niya lubos na maiwasang maalala ang mga kwento ng kanyang lola noong bata pa siya. "Noong kabataan ko, apo, may mga tao sa baryo namin na hindi tumatanda. Palihim silang kumakain ng laman at dugo ng mga hayop, minsan pati ng tao. Aswang ang tawag sa kanila. Kapag naamoy nila ang kinatay na baboy, sumusunod sila. At kapag nagustuhan kanila, hindi kanila titigilan." Bago siya umalis, lumapit ang kanyang ina at iniabot ang maliit na rosaryo. "Ilagay mo to sa bulsa mo, anak. Kahit hindi ka naniniwala, walang masama kung may dala kang proteksyon." Ngumiti si Lando at kinuha iyon. "Sige na nga, Nay. Para hindi ka mag-alala." At iyon ang simula ng isang gabing hindi niya malilimutan. Habang tumutulak siya ng kariton na mailamang 2 bagong katay na baboy, tahimik ang buong paligid. Ang kalsada ay balot ng hamog, at ang buwan ay nakatirik na parang matang nakamasid mula sa langit. Ang kanyang kalabaw ay tila kinakabahan, patuloy ang pag-ungol at paglinga sa likod. "Hoy, ano ba't parang natatakot ka?" bulong niya sa alaga, ngunit siya mismo ay nagsisimulang makaramdam ng kakaiba. Sa di kalayuan, sa gilid ng kagubatan, may aninong gumalaw. Mabilis lang iyon, ngunit sapat para patindigin ang balahibo ni Lando. Pinilit niyang baliwalain, sinabihan ang sarili na baka hayop lamang iyon, pusa, aso, o baka. Ngunit habang papalapit siya sa masukal na bahagi,
mas lalo niyang nararamdaman ang bigat ng paligid, na tila ba may humahabol sa bawat yapak ng kanyang kalabaw. At sa kanyang isipan, nagsimula na ring bumalik ang lahat ng babala ng matatanda. Ang unang hinala habang patuloy na gumugulong ang gulong ng kariton sa maputik at madilim na kalsada, ramdam ni Lando na may kakaibang malamig na simoy ng hangin na dumampi sa kanyang batok. Hindi iyon karaniwang hangin ang gabi, ito'y tila dumadaan na may kasamang bulong, parang may inaabot na mensahe mula sa kadiliman. Napahigpit siya ng hawak sa lubid na nakakabit sa kanyang kalabaw. Bilisan mo na, Hagonoy, bulong niya sa alagang hayop. Ngunit kahit pinalo niya ng marahan sa tagiliran, ayaw nitong maglakad ng tuloy-tuloy. Panay ang tingin ng kalabaw sa kanan at kaliwa, at paminsan-minsan ay bigla na lamang humihinto na parang may nakikita itong hindi kaya makita ni Lando. Nang gabing iyon, kakaibang katahimikan ang bumalot sa kagubatan. Wala man lang marinig na huni ng kuliglig o ihip ng hangin na humahampas sa mga dahon. Tanging langit-ngit lamang ng kariton at buntong hininga ni Lando ang gumuguhit sa katahimikan. Hanggang sa pak-pak-pak. May narinig siyang mga yapak mula sa likod. Mabilis, mabigat, at parang sumusunod sa bawat hakbang ng kanyang kariton. Napalingon siya, ngunit wala siyang nakita. Tanging kalsada lamang na nilalamon ng dilim. Hay, guni-guni lang siguro ito, mahina niyang bulong, pilit na kinakalma ang sarili. Ngunit ilang hakbang pa, muling umalingaw ang tunog. Mas malapit. Mas malinaw. Dito na kumabog ang dibdib ni Lando. Hindi na niya mapigilan ang mabilis na paghinga. Sa isip niya baka magnanakaw lang ng baboy o kaya isang hayop na naakit sa amoy ng dugo. Ngunit bakit tila parang sinasadya ang bawat yapak? Muli siyang lumingon. Sa pagkakataong ito, natanaw niya sa di kalayuan ang isang aninong nakatayo sa gilid ng daan. Hindi ito gumagalaw, ngunit malinaw sa ilalim ng liwanag ng buwan ang mahabang buhok na nakalugay hanggang bewang at ang puting bestidang suot nito. Napakagat ng labi si Lando. Babae. O baka, hindi na niya tinapos ang iniisip. Pinilit niyang ituloy ang biyahe, bagamat nanginginig ang kanyang tuhod. Ngunit nang muli siyang tumingin sa kinatatayuan ng anino, wala na ito. Para bang naglaho na lang bigla sa hangin. Dito nagsimulang dumami ang mga alaala ng mga kwento ng matatanda na minsan ay tinatawanan lamang niya. Naalala niya ang payo ng kanyang lola, kapag nakakita ka ng kakaibang babae sa gitna ng gabi, apo, huwag mong titingnan ng matagal. Huwag ka ring makikipag-usap. Baka hindi tao ang kaharap mo. Muli siyang napalunok. Hindi tao lang yon. Tao lang siguro, bulong niya, subalit hindi na siya kumbinsido sa sarili niyang mga salita. Mga kwento ng matatanda nang makarating si Lando sa baryo, agad siyang sinalubong ng ilang mamimili na sabik sa bagong karning dala. Habang binababa niya ang laman mula sa kariton, napansin ng isang matanda na namumutla siya. Oy, iho, parang galing ka sa habulan. Anong nangyari sa iyo? Tanong ni Kadoro, isang veteranong manginginom na kilala sa kwento tungkol sa mga engkanto. Napakamot ng ulo si Lando. Wala naman ho, baka napagod lang ako sa bayahe. Ngunit hindi ito nakalusot kay Kadoro. Napailing siya at tumikhim. Abay kung anino na ng babae ang nakita mo, magdasal ka na. Iyan ang palatandaan na may umiikot na aswang sa paligid. Agad na sumabat ang isa pang tindera. Naku, tama si Kadoro. Dito sa baryo, ilang gabi na ring may nawawalang manok at baboy. At kagabi lang, natagpo ang patay ang isang baka, ubos ang laman ng tiyan, pero walang bakas ng dugo. Napatigil si Lando sa ginagawa. Ang kanyang mga kamay na kanina ay abala sa pagbubuhat ay biglang nanlamig. O wala naman sigurong kinalaman iyon sa nakita ko, mahina niyang sagot. Ngunit sa loob-loob niya, nagsisimula ng gumuhit ang takot. Ang mga kaluskos kinagabihan, habang pabalik si Lando sa bayan, mas lalo niyang naramdaman ang kakaiba sa paligid. Hindi pa man siya nakakaalis sa baryo, ramdam na niyang parang may mga matang nakatitig mula sa kadiliman. Kaluskos. Sa kanan. Kaluskos. Sa kaliwa. Tila may mga nilalang na nakikisabay sa kanyang paglalakad, ngunit tuwing lingon niya ay wala namang nakikita. Pabilis ng pabilis ang hakbang ng kanyang kalabaw, at siya mismo ay halos tumakbo na rin. Sa bawat paghinga, pakiramdam niya ay may mainit na hangin na dumadampi sa kanyang batok, parang may nakadikit na hindi nakikita.
Napatakbo siya sa kaba at halos sirain ng kariton ang tahimik na kalsada sa bilis ng kaluskos ng gulong. Nang tuluyan siyang nakarating sa bayan at nakapasok sa kanilang bakuran, saka lamang siya nakahinga ng maluwag. Ngunit kahit nakauwi na siya, hindi na nawala sa kanyang isipan ang imahe ng babaeng nakatayo sa gilid ng daan. Ang bangungot kinagabihan, nahirapan siyang makatulog. Paulit-ulit sa kanyang isipan ang mga yapak, ang anino at ang mga kaluskos. Nang siya'y nakatulog din, doon nagsimula ang bangungot. Nakita niyang nasa gitna siya ng kagubatan, at sa harapan niya ay nakatayo ang parehong babae. Nakalugay ang buhok nito at mula sa anino ay dahan-dahan itong lumapit. Sa bawat hakbang, nag-iba ang anyo ng babae, unti-unting humahaba ang mga kuko, nanlilisik ang mga mata, at bumubuka ang bibig na may matatalas na ngipin. Lando, tinig na garalgal, parang nagmumula sa ilalim ng lupa. Lando, dahil sa takot, napasigaw siya at nagising na pawis. Agad niyang kinuha ang rosaryong iniabot ng kanyang ina at mahigpit iyong hinawakan. Kung totoo man ang mga sinasabi nila, bulong niya, paano ko malalampasan ito? At doon nagsimulang pumasok sa kanyang isip ang unang hinala, baka nga hindi basta kwento lamang ang lahat ng kanyang naririnig tungkol sa mga aswang. Baka nga ang babaeng iyon ay hindi ordinaryong tao. At sa mga susunod na gabi, mapapatunayan niyang higit pa sa hinala ang mangyayari. Ang una niyang pagkikita makalipas ang ilang gabi mula ng unang hinala ni Lando, lalo siyang naging balisa sa tuwing may biyahe. Hindi niya masabi kanino man ang totoong nararanasan niya. Ang mga magulang niya ay mahirap na at ayaw niyang dagdagan pa ng pag-aalala. Kaya't lahat ng kaba at pangamba ay itinatago niya sa sarili. Subalit isang gabing maliwanag ang buwan, bilog na bilog, at tila nakangiti sa kanya mula sa itaas, doon nagsimula ang totoong bangungot na hindi niya na makakalimutan. Ang daanan sa gubat tulad ng nakasanayan, 10:00 ng gabi nang umalis si Lando sa bayan, may dala siyang 2 bagong katay na baboy. Tahimik ang kalsada, ngunit ang liwanag ng buwan ay masyadong maliwanag na para bang nilalatag ang bawat puno at damo na parang mga aninong nakamasid sa kanya. Habang naglalakad ang kanyang kalabaw na si Hagunoy, bigla itong tumigil. Hindi tulad ng mga nakaraang gabi na konting palo lamang ay susunod na, ngayon ay tila ayaw ng gumalaw ng alaga. Tila naninigas sa takot ang mga tuhod nito, at ang mga mata ay naglalakihan na parang may nakikita sa harap na hindi kayang makita ng tao. Hagunoy, sige na bilis na. Huwag mo akong iwan, bulong ni Lando, sabay tapik sa batok ng hayop. Ngunit hindi pa rin ito gumalaw. Sa halip, narinig niya ang mahinang ungol na parang sigaw ng hayop na handa ng tumakas. At doon niya ito nakita. Ang babae sa gitna ng daan, sa gitna ng madilim na daanan, nakatayo ang isang babae. Nakaputing bestida na tila ginupit sa tela ng ulap. Mahaba ang buhok na abot sa baywang, nakatabing sa kanyang mukha. Nakayapak ito at ang mga paay tila hindi dumidikit sa lupa. Nanlamig ang buong katawan ni Lando. Hindi siya makagalaw, hindi siya makapagsalita. Tanging tibok ng kanyang puso lamang ang naririnig niya, na parang tambol na bumabasag sa katahimikan ng gabi. Babae lang siguro, baka naligaw, bulong niya sa sarili, bagamat alam niyang hindi iyon normal. Ang babae unti-unting gumalaw. Mabagal. Hakbang. Isa pa. Isa pa. Papalapit ng papalapit sa kariton ni Lando. Miss, anong ginagawa mo rito? Gabi na delikado rito, mahina niyang tanong, pilit nilalabanan ang panginginig ng boses. Ngunit walang sagot. Sa halip, nang umangat ang ulo nito, nakita niya ang mga matang hindi pangkaraniwan, mapupula, nanlilisik, at tila nanggagalaiti sa gutom. At sa isang iglap, bumuka ang bibig nito, mas malaki kaysa sa normal, at sumilip ang mga pangil na parang kutsilyo. Ang pagkawala, Diyos ko po, bulong ni Lando sabay atras. Pero bago pa siya makasigaw, bigla na lang naglaho ang babae. Wala. Walang tunog ng yabag, walang kahit anong senyales kung saan ito dumaan. Parang bula lamang na naglaho sa harap niya. Napaatras siya at halos mahulog sa kariton. Napayakap siya sa rosaryo na ibinigay ng kanyang ina, mahigpit na para bang iyon na lang ang tanging makapagliligtas sa kanya. Ang kalabaw niyang si Hagunoy ay biglang kumaripas ng takbo, para bang may tumutulak dito. Hindi na niya kailangan pang utusan, tumakbo na ito ng kusa, tinatahak ang madilim na daan palabas ng gubat. Mga balitang nakakatakot kinabukasan, hindi pa rin makapaniwala si Lando sa kanyang nakita.
Akala niya ibangungot lang, ngunit napakalinaw ng lahat, ang itsura ng babae, ang mga mata, at ang biglaang pagkawala nito. Habang nag-aayos ng mga karne sa baryo, narinig niya ang mga tsismisan ng mga tao. Narinig mo ba kagabi? May nakita raw na kakaibang babae sa gilid ng ilog. Akala ng mga tao'y maliligo, pero nang lapitan nila, bigla na lang naglaho. May mga alagang manok na naman akong nawala. Kinain siguro ng mga aswang. Laging tuwing bilog ang buwan may ganyan. Napatigil si Lando. Hindi na iyon simpleng chismis lamang. Ang mga kwento ng mga tao'y halos kapareho ng kanyang nakita kagabi. Ang pagbabalik tanaw habang naglalakad siya pauwi, bigla niyang naalala ang isa sa mga kwento ng kanyang lola. Kapag nakatagpo ka ng babae sa daan na nakaputi at mahaba ang buhok, apo, huwag kang lalapit. Dahil baka hindi iyan tao, baka isa iyang nilalang na nagbabalat kayo para makaakit ng biktima. Kapag nakalapit ka, hindi ka na makakauwi ng buhay. Kinilabutan siya. Ang mga kwentong matagal na niyang tinatawanan ay biglang naging totoo sa harap ng kanyang mga mata. At ngayon, kahit anong pilit niyang ikumbinsi ang sarili, alam niyang hindi na iyon simpleng guni-guni lamang. Ang hudyat ng simula pagdating sa kanilang bahay, hindi na siya makakain ng maayos. Ang kanyang ama at ina ay nagtaka. Anak, bakit ang tahimik mo? May nangyari ba? Tanong ng kanyang ina. Wala ho, naipagod lang, mabilis na sagot niya. Ngunit sa loob-loob niya, alam niyang nagsisimula na ang isang bagay na mas malaki, mas nakakatakot, at hindi niya alam kung paano haharapin. Sa tuwing pipikit siya, ang mga mata ng babae ang bumabalik. Ang pula nitong titig na parang tumatago sa kanyang kaluluwa. At doon niya napagtanto, hindi pa tapos ang lahat. Ang gabing iyon ay simula pa lamang ng kanyang pakikisalamuha sa mga nilalang na gutom sa dugo. Ang pagsubok at takot mula ng gabing nakita ni Lando ang babae sa gitna ng daan, hindi na siya mapalagay. Kahit anong gawin niya, hindi mawala sa isipan ang matatalim na matang pulang-pula at ang ngipin na parang pangil ng mabangis na hayop. Sa bawat pagkikitang mata niya sa ibang tao sa bayan o sa baryo, palagi niyang iniisip, tao ba talaga sila o nagbabalatayo lang? Ang pagbabago sa baryo lumipas ang ilang araw, at sunod-sunod na pangyayari ang gumulantang sa baryo. Una, isang bakang alaga ni Kadoro ang natagpuang patay sa gilid ng gubat. Ang tiyan nito'y gutay-gutay, walang lamang bituka, at wala ring dugo sa paligid. Naku po! Mga aswang na naman ito, sigaw ng isang babae. Hindi hayop ang gumawa nito, mga kapitbahay. Tingnan ninyo, malinis ang hiwa, parang tao ang dumukot, dagdag pa ng isang matanda. Hindi lamang iyon. Sa sumunod na gabi, 3 manok ang nawala sa kulungan ni Mang Isko. Sa kanyang pagkukwento, narinig daw niya ang malalakas na kalabog, ngunit pagdating niya sa likod ng bahay, wala na ang mga manok. Ang naiwan lamang ay balahibo at isang malakas na amoy ng dugo. Nagsimulang magduda ang mga tao sa isa't isa. May mga bulungan na baka may mga kapitbahay silang hindi na tao. At bawat bulungan, lalo lang nakadaragdag ng takot kay Lando, sapagkat alam niyang siya mismo'y may nakita na, at iyon ay hindi basta kwento lamang. Ang paranoia ni Lando hindi na naging normal ang bawat gabi para kay Lando. Tuwing aalis siya para maghatid ng karning baboy, pakiramdam niya ay may sumusunod sa kanya. Ang bawat yabag ng kanyang kalabaw ay may kasabay na yapak na hindi nakikita. Ang bawat kaluskos ng dahon ay parang tinig na bumubulong ng kanyang pangalan. Lando't minsan, bigla na lamang siyang mapapalingon, ngunit wala naman siyang nakikita. Sa ibang pagkakataon, may makikita siyang anino sa gilid ng kalsada, ngunit pagdilat niya ng buo, bigla na lamang itong naglalaho. Isang gabi, habang naglalakad sa gubat, nakaramdam siya ng malamig na hangin na dumaan sa kanyang batok. Para bang may hininga na galing mismo sa kanyang likuran. Nang lingunin niya, wala namang tao. Ngunit ang kanyang kalabaw ay nag-uunahan ng tumakbo, parang alam na may masamang mangyayari. Ang mga bangungot kung sa gabi takot ang kanyang kaulayaw, sa pagtulog naman ay bangungot ang hindi na siya tinatantanan. Sa kanyang panaginip, lagi niyang nakikita ang babae. Unay nakatayo lamang ito sa malayo, nakangiti at nakaputi. Ngunit habang tumatagal, mas nagiging malapit, mas nagiging malinaw ang itsura. At sa bawat lapit nito, nakikita niyang ang balat ng babae nagsisimulang matuklap, nagiging kulay abo, at ang bibig nito ay bumubuka ng mas malaki kaysa sa normal. Minsan, sa kanyang panaginip, nakikita niyang kinukuha nito ang mga baboy mula sa kanyang kariton.
Ngunit sa paglipas ng sandali, ang mga baboy ay nagiging mga tao, mga kakilala niya sa baryo, mga kapitbahay, at minsan ay ang kanyang sariling ina't ama. Tuwing gigising siya, basang-basa siya ng pawis at hingal na parang tumakbo ng ilang kilometro. At sa bawat paggising niya, mas lalo siyang naniniwala, hindi na ito basta imahinasyon. Ang pananalig at takot ng ina napansin ng kanyang ina ang pagbabago sa kanya. Anak, bakit gabi-gabi na lang ay parang laging pagod ka? Halos wala ka ng ganang kumain. May problema ba sa trabaho mo? Hindi agad sumagot si Lando. Ngunit nang hindi na niya makayanan, mahina niyang sinabi na baka ho totoo ang mga sinasabi niyo. Baka ho may aswang talaga sa daan. Nakita ko mismo ang babae. Napatakip ng bibig ang kanyang ina. Abay Diyos ko. Kaya pala pinipilit kong magrosaryo ka. Anak, huwag mong babaliwalain ang mga palatandaan. Kung anino at pulang mata ang nakita mo, hindi na tao yon. Pinisil ng kanyang ina ang kanyang kamay. Magdasal ka palagi, anak. At kung maaari, huwag ka nang dumaan mag-isa sa gabi. Delikado na. Ngunit alam ni Lando, wala siyang pagpipilian. Kung hindi siya maghahatid ng karne, mawawalan sila ng kita. At sa hirap ng buhay, hindi siya pwedeng tumigil. Ang pag-atake sa kalabaw isang gabi, habang naglalakad sila ng kalabaw, nakarinig siya ng kakaibang sigaw mula sa gubat. Hindi iyon hayop na karaniwan niyang naririnig. Isa iyong nakapangingilabot na tinig, hating-hati sa pagitan ng iyak at halakhak. Ah! Hihihihi, nag-angat siya ng tingin at nakita ang dalawang pulang matang nakatitig mula sa itaas ng puno. Ngunit bago pa niya makilala ang nilalang, biglang umatake ito sa kanyang kalabaw. Naggalit ngipin at lumundag pababa ang nilalang na parang malaki at mabangis na paniki. Kumapit ito sa likod ng kalabaw at pilit kinakalmot ang laman nito. Nagwawala si Hagunoy, sumisigaw na parang tao sa sakit at takot. Hagunoy, sigaw ni Lando, sabay dampot ng kahoy na kanyang dala. Pinukpok niya ang nilalang, ngunit bago pa niya ito tuluyang masaktan, bigla itong naglaho, kasabay ng malamig na ihip ng hangin. Naiwan ang kalabaw na sugatan, nanginginig at halos bumigay ang mga tuhod. Dali-dali niya itong pinunasan ng panyo at pinakalma. Pasensya ka na, Hagunoy, kasalanan ko ito. Hindi ko alam kung paano kita poprotektahan. Sa sandaling iyon, napatunayan ni Lando na hindi na imahinasyon ang lahat. Hindi na lang bangungot. Totoong may mga nilalang na nakamasid at nagbabalak sa kanya at sa dala niyang mga baboy. Ang paghahanda dahil sa pangyayaring iyon, nagsimula na siyang magdala ng mga bagay na akala niya ay makakapagbigay ng proteksyon. Rosaryo, bawang, asin, at kahit buntot pa ginabinili niya mula sa palengke. Kahit gaano kabigat at kaabala, pinili niyang isama ang lahat sa kanyang kariton. Ngunit kahit anong gawin niya, hindi pa rin niya matakasan ang pakiramdam ng matinding takot. Sa bawat gabi ng kanyang biyahe, alam niyang hindi lang baboy ang target ng mga nilalang kundi siya mismo. At sa bawat araw na lumilipas, mas lalo niyang nararamdaman, unti-unti na siyang binabalikan ng nilalang na iyon. Ang lihim ng baryo, matapos ang sunod-sunod na kakaibang pangyayari sa baryo, nagsimulang magtanong si Lando sa mga matatanda. Hindi lamang para maipaliwanag ang nakikita niya, kundi para maintindihan kung bakit tila lumalala ang takot sa bawat gabi. Ang paghahanap ng kasagutan isang hapon, nagpunta si Lando sa bahay ni Lola Sabel, ang pinakamatanda at pinakamatalinong babae sa baryo. Kilala si Lola Sabel sa kanyang kaalaman tungkol sa mga lumang kwento, alamat at mga nilalang sa kagubatan. Lola po, may makikita po ba akong babae sa gubat, pulang mata, at may pangil, mahina niyang tanong. Tumigil si Lola Sabel sa paggawa ng hilot sa kanyang mga halaman at tumingin kay Lando ng seryoso. Aba anak ko, hindi ito basta kwento lang. May mga bagay na hindi dapat nakikita ng tao. At baka ito na ang simula ng matinding kapalaran sa inyo. Ang lihim ng daan at gubat sinimulan ni Lola Sabel ang kanyang kwento. Maraming taon na ang nakalipas, ang daan at gubat na iyan ay tahanan ng mga aswang. Hindi lahat ng tao sa baryo ay alam ito dahil may sumpa. Tuwing bilog ang buwan, lumalabas ang mga nilalang na gutom sa dugo at laman. May babae na nagbabalak kayo, umaakit ng mga inosenteng nagdaraan. Kapag nakikita mo siya, huwag mong lapitan at huwag kang maniwala sa kung anumang ngiti o anyo. Napatingin si Lando, halos hindi makapaniwala. Pero Lola, bakit ang kalabaw ko at ang mga baboy ko ang pinupuntirya nila?
Dahil ang mga hayop at pagkain sa baryo ninyo ay simbolo ng kalusugan at buhay. Kapag napunta sa kanila, mas lalo silang nagiging malakas. At ang huli nilang target ay ikaw, Lando. Alam nila ang lakas ng dugo mo. Hindi basta-basta nakakaalis sa gubat ang may matibay na puso, kaya't may mga ginagawa silang paraan para mapahina ka. Ang pagbabalik sa nakaraan habang pinapaliwanag ni Lola Sabel ang kwento, nagbabalik sa alaala ni Lando ang mga pangyayari sa nakaraang gabi. Lahat ay tila konektado, ang pagkawala ng mga hayop, ang babaeng nakaputi, at ang kalabaw na halos napatay sa pag-atake. Alam ko po na marami na akong nakita, Lola, pero paano ko po sila mapipigilan? Tanong niya, may halong takot at pag-aalinlangan. May paraan, anak. Ngunit hindi ito madali. Kailangan mong malaman ang lihim ng baryo, at sa oras na malaman mo, pipiliin mo kung susunod ka sa iyong katapangan o sa pangkaraniwang takot. Marami na ang naglakad sa daang ito at konti lamang ang nakabalik na buo. Ang mga sinaunang paniniwala ipinakita ni Lola Sabel ang isang lumang libro na may mga larawan at tala tungkol sa mga aswang. Ayon dito, may mga seremonyang magagamit upang mapalayo ang nilalang, bawang at asin sa paligid ng bahay o kariton. Mga rosaryo at dasal tuwing gabi. Pag-iingat sa liwanag ng buwan, huwag lumabas ng gabi kung hindi kinakailangan. Ngunit may isang lihim na pinakamahalaga, kung may makikita kang babae sa gubat, huwag kang susunod sa kanya, at huwag mong hayaang hawakan ang karne o hayop mo. Kapag nahawakan nila, baka hindi mo na makuha pabalik. Ang pagpaplano ni Lando pag-uwi niya sa bahay, napag-isip-isip ni Lando ang lahat ng sinabi ni Lola Sabel. Alam niyang hindi niya kayang huminto sa paghahatid ng baboy, ngunit kailangan niyang protektahan ang sarili at ang kanyang kalabaw. Nag-ayos siya ng kariton, naglagay siya ng bawang sa gilid ng kariton at sa bawat kalsada na dadaanan niya. Dinala niya ang rosaryo, mahigpit na hawak sa bulsa. Nagdala rin siya ng maliit na palanggana ng asin, handa itong ibuhos kung may mangyaring kakaiba. Ngunit higit sa lahat, pinangako niya sa sarili, hindi na siya lalapit sa babae, at hinding-hindi niya hahayaang hawakan ang anumang hayop o baboy sa kanyang dala. Ang babala ng Lola, bago pa man siya umalis sa bahay ni Lola Sabel kinabukasan, binigyan siya nito ng isang babala. Lando anak, hindi lahat ng nilalang sa baryo ay makikita mo. May mga aswang na nagbabalak kayo bilang kaibigan, kapitbahay o kakilala. Kapag may sumunod sa'yo, huwag ka magpakita ng takot. Ang takot mo ay magiging pagkain nila. Maging matalino ka at laging dalhin ang iyong dasal. Hindi alam ni Lando kung paano niya magagawa iyon, ngunit ramdam niya sa puso ang bigat ng babala. Sa oras na lumabas siya, alam niyang nagsisimula na ang pinakamalaking pagsubok sa kanyang buhay. Ang unang pagsubok kinabukasan, habang naglalakad siya sa daan na dati tahimik lamang, naramdaman niya ang malamig na hangin na tila humihila sa kanyang balikat. Sa gilid ng daan, nakita niya ang isang anino ng babae, nakaputi, mahaba ang buhok, at nakangiti. Ngunit sa halip na takutin siya, napag-isip-isip ni Lando ang sinabi ni Lola Sabel. Hindi siya lumapit. Hindi siya nagpakita ng takot. Sa halip, hinawakan niya ang rosaryo at marahang binanggit ang dasal. Sa isang iglap, ang anino ay nawala at muling bumalik sa tahimik na daan ang katahimikan. Ngunit alam ni Lando, ito'y simula pa lamang. Ang labanan sa gabi pagkatapos ng babala at ara ni Lola Sabel, alam ni Lando na hindi na sapat ang simpleng pag-iingat. Kailangan niyang maging matapang, at higit sa lahat, kailangan niyang harapin ang nilalang kung gusto niyang ligtas na makalabas sa gabi. Ang paunang paghahanda bago sumapit ang gabi, inihanda ni Lando ang lahat ng armas laban sa aswang, bawang at asin sa gilid ng kariton. Rosaryo na mahigpit niyang hawak. Maliit na itak na iniipit sa kanyang sinturon. Ilaw na dala-dala upang mapanatiling maliwanag ang paligid ng daan. Habang nag-aayos siya, ramdam niya ang kaba sa dibdib, ngunit pinipilit niyang itago ito. Alam niya na anumang bakas ng takot ay magiging bentahe ng aswang. Ngayon na gabi tapusin ko na ang lahat ng pangamba, bulong niya sa sarili. Ang unang pakikipagtagpo sumapit ang gabi, at maingat na naglakad si Lando sa madilim na daan. Sa kanyang isip, naaalala niya ang bawat payo ni Lola Sabel. Hindi siya lumapit sa mga anino at pinanatili niyang hawak ang rosaryo. Biglang may narinig siyang kaluskos mula sa gilid ng gubat. Para bang may naglalakad na mabigat na bagay. Paglingon niya, nakita niya ang babae, ang aswang na may pulang mata at mahahabang pangil.
Ngunit sa halip na lumapit sa kanya, tumayo siya ng matatag. Binanggit niya ang dasal at sinabayan ang pag-ikot ng rosaryo. Sa pangalan ng Diyos, lumayas ka, sigaw niya. Nagulat si Lando nang pansamantalang umatras ang nilalang. Ngunit alam niyang hindi pa tapos ang laban. Ang pag-atake sa di kalayuan, may narinig siyang malakas na pag-iyak at halakhak. Bigla, mula sa gilid ng gubat, lumundag ang aswang sa kanyang harapan. Nilapitan nito ang kariton na may daladalang baboy at tila nais agawin ang laman nito. Tumalon si Lando sa tabi ng kariton at pinukpok ang itak sa hangin. Ngunit tila hindi ito nasaktan, ang nilalang ay kumikilos ng mabilis, parang hindi nahihirapan sa sugat. Dumaan ang ilang minuto ng tensyon at labanan. Lando ay patuloy na bumangon at muling sumugod, habang ang aswang ay palihim na sumusunod sa bawat kilos niya. Ang estratehiya ng kaligtasan na alala ni Lando ang isa pang payo ni Lola Sabel. Huwag kang lalapit sa kanila, at huwag mong hayaang hawakan ang karne o hayop mo. Gamit ang estratehiyang iyon, inilipat niya ang baboy sa kabilang dulo ng daan, naglagay ng bawang at asin sa gilid, at pinilit niyang hawakan ang rosaryo ng mahigpit. Sa bawat hakbang, binanggit niya ang dasal ng paulit-ulit. Unti-unti, napansin niya na ang aswang ay nagtataga sa isang lugar lamang at hindi makalapit sa kanya. Ngunit alam niya, hindi ito sapat. Kailangang makahanap siya ng paraan para tuluyang mapalayas ang nilalang. Ang suporta ng baryo sa gitna ng laban, narinig ni Lando ang malalakas na sigaw ng kapitbahay mula sa malayo. Sumulpot ang ilang matanda at kabataan, dala-dala rin ang bawang, rosaryo, at ilaw. Lando! Huwag kang mag-iisa, sigaw ng isa. Tumayo! Sama-sama tayo, dagdag ng isa pang lalaki. Dahil dito, natutunan ni Lando na hindi siya nag-iisa. Kahit gaano kahirap, ang pagkakaisa ng baryo ay makapangyarihan laban sa aswang. Sa tulong ng iba, napalapit sila sa nilalang at sinimulang itaboy ito palabas ng baryo gamit ang dasal, bawang at asin. Ang pagpapakita ng tunay na lakas habang patuloy ang laban, napagtanto ni Lando na hindi lamang pisikal ang lakas na kailangan. Kailangan din niya ng tapang, determinasyon at pananampalataya. Sa bawat hakbang na kanyang ginagawa, ramdam niya ang takot na unti-unting nawawala. Ang kanyang puso ay patuloy na tumitibok, at sa tulong ng dasal at pagkakaisa ng baryo, ang aswang ay unti-unting umatras at nawala sa madilim na kagubatan. Ang pag-asa at panibagong kaalaman matapos ang gabing iyon, nakaramdam si Lando ng kakaibang kapayapaan. Alam niyang hindi pa tapos ang laban sa aswang, ngunit natutunan niyang harapin ang kanyang takot at gumamit ng kaalaman at pananampalataya bilang sandata. Dahil dito, nagpasya siyang magturo rin sa iba pang kabataan sa baryo tungkol sa tamang paghahanda sa mga ganitong nilalang. Hindi na niya hahayaan na may masaktan sa kanilang komunidad. Ang babala sa hinaharap bago natapos ang gabi, pinangakuan ni Lando sa sarili, hindi pa tapos ang laban na ito. Ngunit kung ako'y may tapang at pananampalataya, makakayanan ko. At hindi na lamang ako kundi lahat ng may mabuting puso sa baryo. Sa puntong iyon, alam niya na bagamat maraming panganib ang naghihintay, may pag-asa pa. Sa tulong ng kaalaman, dasal, at pagkakaisa, may kakayahan silang labanan ang anuman na sumasalungat sa kanilang katahimikan. Ang pagbabalik ng aswang at ang huling pagsubok matapos ang ilang gabi ng katahimikan, akala ni Lando at ng baryo na natapos na ang banta. Ngunit alam ni Lando sa puso niya, ang mga aswang ay hindi basta sumusuko. Ang unang senyales isang gabi, habang tahimik na naglalakad si Lando pauwi mula sa huling hatid ng baboy, naramdaman niya ang malamig na simoy ng hangin. Para bang may nakamasid sa kanya sa gilid ng daan. Biglang may narinig siyang mahinang halakhak, at ang mga hayop sa paligid, mga baboy at kalabaw, ay tila nag-aalboroto at naguguluhan. Alam ni Lando, bumabalik na ang aswang. Ang pagkakaisa ng baryo hindi nag-aksaya ng oras si Lando. Tinawag niya ang mga kapitbahay at kabataan, ipinaalala ang lahat ng natutunan nila mula sa gabing nakalipas, bawang, rosaryo, dasal at ilaw. Hindi natin hahayaan na masaktan pa ang ating mga hayop o sinuman sa baryo. Sama-sama tayong lalaban, sigaw ni Lando, at naramdaman ang lakas ng kanyang pananalig na nakapagbigay ng tapang sa lahat. Ang pagdating ng aswang hindi naglaon, mula sa madilim na gubat, lumitaw ang babae, ang aswang na may pulang mata at matutulis na pangil. Ngunit ngayong gabi may kasama ito. Iba pang nilalang, mas malalaki at mas mabagsik kaysa sa unang nakaharap ni Lando, ay unti-unting lumalapit.
Ngayon ko lang nakita ang tunay na mukha nila at mas nakakatakot kaysa sa inaasahan ko, bulong ni Lando sa sarili habang hinahanda ang kariton at ang mga armas. Ang huling pagsubok, alam ni Lando na ito na ang huling pagsubok, kailangan niyang protektahan ang mga baboy at kalabaw. Kailangan niyang protektahan ang sarili. Kailangan niyang pangunahan ang baryo para magtagumpay sa laban. Ang bawat hakbang ay puno ng takot, ngunit pinilit niyang huwag ipakita ang anumang panghihina. Habang lumalapit ang mga aswang, binanggit niya ang dasal ng paulit-ulit at iniikot ang rosaryo ng mahigpit. Ang labanan sa dilim, ang aswang ay umatake. Mabilis at tila hindi nasasaktan sa mga armas ni Lando. Ngunit sa tulong ng mga kapitbahay at kabataan, unti-unti nilang pinigil ang paglapit ng mga nilalang sa kariton at sa bahay. Pinaghalo ni Lando ang taktika, asin sa daan para hadlangan ang paglapit. Bawang sa gilid para mapahina ang mga aswang. Dasal at rosaryo bilang proteksyon sa espiritu. Habang nagpapatuloy ang laban, naramdaman ni Lando ang matinding pagod. Ngunit sa bawat sigaw at dasal, unti-unti nilang napaalis ang mga nilalang palabas ng baryo. Ang pagpapakita ng tapang sa huling sandali, humarap si Lando sa pangunahing babae, ang pinuno ng mga aswang. Ang kanyang pulang mata ay tila nagliliyab sa dilim, at ang pangil ay handang umatake. Ngunit hindi nag-atubiling humarap si Lando. Pinagtuunan niya ng buong tapang ang nilalang, binanggit ang dasal, at pinilit humawak ng rosaryo ng mahigpit. Sa isang iglap, umatras ang aswang, tila tinataboy ng lakas ng pananampalataya at pagkakaisa ng baryo. Ang tagumpay at kapayapaan matapos ang mahabang laban, bumalik ang katahimikan sa baryo. Ang mga baboy at kalabaw ay ligtas, at ang lahat ay nagpasalamat kay Lando sa kanyang tapang. Ngunit higit pa rito, natutunan ng bawat isa, ang lakas ng pananampalataya at dasal ay higit pa sa anumang armas. Ang pagkakaisa ng baryo ay mahalaga para sa kaligtasan. Hindi lahat ng nilalang ay mapagkakatiwalaan, kailangan ng matinding pag-iingat at kaalaman sa lumang alamat. Ang panibagong pag-aaral, dahil sa karanasan, nagpasya si Lando na magturo sa iba pang kabataan sa baryo tungkol sa tamang paghahanda at proteksyon laban sa mga aswang. Alam niya na ang kaalaman ay pinakamahalagang sandata laban sa kadiliman. Kung tayo ay nagkakaisa at may pananampalataya, walang aswang na makakatalo sa atin, bulong niya sa sarili habang pinagmamasdan ang tahimik na kagubatan. Ang babala sa hinaharap bago natapos ang gabi, pinangakuan ni Lando sa sarili, hindi pa tapos ang laban ngunit ngayon, alam ko na kung paano lalaban. At sa bawat panganib na darating, hindi na lamang ako kundi lahat ng may mabuting puso sa baryo ay handang harapin ang dilim. Sa oras na iyon, ramdam ni Lando ang tunay na tapang at lakas na hindi lamang mula sa pisikal na armas, kundi mula sa puso, pananampalataya at pagkakaisa ng buong baryo. Ang tunay na laban at pangwakas na pagbangon pagkatapos ng nakamamanghang laban sa gabi, alam ni Lando at ng baryo na hindi sapat ang tagumpay kung hindi nila maipapasa ang natutunan sa susunod na henerasyon. Ngunit bago ang ganitong panahon ng kapayapaan, ay huling pagsubok pa rin na kailangan nilang harapin. Ang huling pagsubok, isang gabi, habang tahimik na nag-aalaga ng baboy sa bakuran, naramdaman ni Lando ang kakaibang presensya sa paligid. Ang hangin ay malamig, ang mga hayop ay nanlalamig at umiwas sa gilid. Baka may bumabalik na mas malakas, mas matalino, bulong niya sa sarili. Ngunit hindi siya natakot. Alam niya na sa gabing ito, hindi lamang ang kanyang tapang ang susubok, kundi pati ang pagkakaisa ng buong baryo. Ang pagdating ng aswang sa huling laban mula sa madilim na gubat, muling lumitaw ang pangunahing babae, ang pinuno ng mga aswang. Ngunit ngayong gabi, dala niya ang iba pang nilalang, mas mabagsik at mas mabilis kaysa sa nakaraan. Ngunit kakaiba ang pakiramdam ni Lando. Ramdam niya na may kahinaan sa kanilang kilos. Pinag-aralan niya ang galaw ng aswang sa nakaraang laban at alam niya ang kanilang mga taktikang ginagamit sa pag-atake. Pagpapatatag ng baryo, hindi nag-aksaya ng oras si Lando. Tinawag niya ang buong baryo upang muling magkaisa, naglagay ng bawang sa bawat sulok ng daan. Naghanda ng rosaryo at dasal. Pinrotektahan ang mga baboy at kalabaw sa gitna ng baryo. Sa gabing ito, ipapakita natin sa kanila na hindi tayo natatakot at hindi sila makakatalo sa ating pagkakaisa, sigaw niya, at ramdam ng bawat isa ang tapang na nagmumula sa puso. Ang pakikipaglaban, ang laban ay matindi. Ang aswang ay mabilis at mapanlinlang, sinusubukan silang takutin at guluhin.
Ngunit sa bawat hakbang at galaw, alam ni Lando at ng baryo kung paano ipagtanggol ang kanilang sarili at ang mga hayop. Sa tulong ng dasal, rosaryo, bawang, at asin, unti-unting napipigilan nila ang aswang. Pinipilit nilang itaboy ang mga nilalang palabas ng baryo, habang pinapanatili ang proteksyon sa mga baboy. Ang pinakamatatag na sandali sa gitna ng laban, ang pinuno ng aswang ay lumapit kay Lando, naglalabas ng kakaibang sigaw na nagdudulot ng takot sa bawat tao. Ngunit sa halip na matakot, hinawakan ni Lando ang rosaryo ng mahigpit at sinabay sa dasal ang kanyang buong puso. Hindi ka makakatalo sa amin. Hindi ka makakatalo sa kabayanihan at pananampalataya, sigaw niya, at sa isang iglap, tila umatras ang aswang sa kakaibang lakas ng kanyang pananalig. Ang pagpapalaya sa aswang sa tulong ng buong baryo, natutunan nilang sabay-sabay itaboy ang mga nilalang palabas ng komunidad. Ang bawat dasal, bawat hagod ng bawang, at bawat sigaw ng kabataan ay nagbigay ng lakas na hindi matitinag ng sinuman. Unti-unti, napalayas nila ang mga aswang at bumalik sa katahimikan ang baryo. Lahat ay huminga ng maluwag at nagpasalamat sa tagumpay. Pagbangon at pagpapatawad matapos ang laban, nakaramdam si Lando ng kakaibang kapayapaan. Natutunan niya, hindi lahat ng laban ay pisikal, may laban na nakukuha sa tapang, pananampalataya at kaalaman. Ang pagkakaisa ng baryo ay pinakamahalagang sandata laban sa kadiliman. Ang kabutihan, pagmamahal sa hayop at kapwa, at ang wastong kaalaman sa lumang alamat ay nagbibigay ng tunay na proteksyon. Nagpasya si Lando na maging guro sa baryo. Ituturo niya ang tamang paghahanda sa kabataan at kababaihan, at ibabahagi ang bawat karanasan para handa ang susunod na henerasyon. Ang babala at pananatili ng katahimikan bago tuluyang bumalik ang normal na buhay, ipinaalala ni Lando sa lahat, ang laban sa aswang ay hindi natatapos sa isang gabi. Ngunit kung tayo ay nagkakaisa at may pananampalataya, walang nilalang na makakatalo sa atin. Sa puntong iyon, ang baryo ay muling nakaramdam ng katahimikan. Ang mga baboy at hayop ay ligtas, at ang bawat isa ay may panibagong kaalaman sa pagharap sa panganib. Lando, bagamat pagod at may bakas ng takot sa katawan, ay nakangiti. Alam niyang natapos nila ang tunay na laban, at ang baryo ay handa na sa anumang susunod na pagsubok. Pangwakas na aral ang kwento ni Lando at ng baryo ay nagpapaalala, tapang, pananampalataya, at pagkakaisa ay higit pa sa anumang pisikal na lakas. Kaalaman sa lumang alamat at wastong paghahanda ay nagbibigay ng kaligtasan. Ang bawat laban, gaano man ito kasuklam-suklam, ay may aral at may pagkakataon para sa paglago at proteksyon. Sa wakas, ang baryo ay nakabangon, at si Lando ay naging simbolo ng tapang at determinasyon, hindi lamang sa pagharap sa aswang kundi sa bawat hamon sa buhay. 5.